So handa na daw siya, pero alamin natin kung yung taong bayan, handa na ba sa pagiging presidente niya? Talk about the political circus. Circus daw. Sabi ni Poch Ferrer, takbo para mas marami akong tawa. O yan, di ba? Parang sindikato eh. Nahuli? Nasa France Tingnan na po siya. Doesn't the president feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? At nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee, talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Ano po ulit? Ayaw malaman Ng Pangulo ang katotohanan. Eto na, Pahapyaw na kagustuhan ni John Vic Remulla sa pagtakbo pagkapangulo. Aba, pinagtawanan ng mga Pilipino. Nako. At syempre, DOJ Secretary Vida, pinahiya si Auntie Claire at binuking ang kasinungalingan ng Pangulo. Nako. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sila nagkukontrahan na. At ito pa, President Marcos Jr. pinagtatakpan ng katotohanan ayon sa isang congressman. Naku, pag-uusapan po natin. Lahat lang yan mga kababayan. Maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At siyempre magandang araw po mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para banatan ang mga salot at kawatan sa ating lipunan. At siyempre, para palakpakan naman ang tunay na nagmamahal sa ating bayan. Okay? Ang sinasabi nga nila, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Yan. Okay? At siyempre wag nang magpapabudol. Kapag mahal mo, talinuhan mo. At huwag magpapalinlang sa mga diablo. Okay? So, marami na naman po tayong pag-uusapan ngayon. Mga kasinungalingan, mga katatawanan, at siyempre, drama-rama ng ating pamahalaan. Pag-usapan po natin ang interview na naging comedy. Yung plano or kagustuhan ni Remulla na pagtakbo sa pagkapangulo, pinagtawanan ng mga Pilipino. At siyempre, walang kakupas-kupas. Pag-uusapan din natin ang pambansang sinungaling ng Pilipinas na alam niyo na kung sino. At siyempre, pag-usapan din natin ang drama-rama ng pamahalaan. Yung sasandalan mo sana So, yung sasandalan sana ng mga taong nangangailangan, parang naging entablado na at naging katatawanan at naging komedya. Pero, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan mag-share, mag-comment, at mag-like sa video na ating in-upload. Yan. Okay! At syempre, unang arangkada, John Vic Remulla, nagparamdam ng pagtakbong presidente pero nauwi sa comedy. Na bakit? Bakit ganun? Bakit nauwi sa comedy? Kasi ganun naman talaga yung gobyerno ngayon, puro komedyante. Sa bagay, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan po natin talaga ng magpapangiti. Yan! Ang cute, Ang cute, Gusto kayong pangitiin ni John Vic Remulla. Hindi kaya sinasadya nila na maging komedyante para kahit papaano, mapawi ang pighati ng mga Pilipino. Tatakbo daw siya ang presidente, but the reaction of the people is really amazing. Okay, sige. John Vic Remulla, birahe. Ito na. Being president is everyone's dream, but
I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job, but I don't know. Better, if you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. So Front triangle, remember that. They still Secretary, takbo kayo. Secretary. Ang sabi nitong babae, nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Basta ito yung nakaaway or ng bastos kay Greco Belhica nung in-interview si Greco Belhica. So ngayon, pagtatakbo daw si John Vic Rimulya ng presidente, ititrain daw siya ng media. Are you crazy? Are you out of your mind? So, kung hindi pa handa si Rimulya, ititrain daw siya ng media. Sino magtitrain sa'yo? Yan? Yung babae na yan, na bastos? At sabi naman ni Llamas, Secretary, pag tumakbo ka presidente, tatakbo rin ako. Magdebate tayo. Naku po, Yes, Secretary, takbo kayo for president, tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Naku. Sige, gusto ko yun, Gusto ko yun. Maganda yan, ha? Heckler's Takbo ka, ano yun? takbo ako, presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si Harry Roque. Gusto ko tayo yun. mag-debate ron. Talk about the political circus. Circus daw. Nakakatawa yun, Hindi ka naman natatawa. Tipid talaga tumawa to, no? Tipid talaga. Nakakatawa yun, I don't get it. Nagpapa-cute. Nagpapa-cute. Facepalm ka na ngayon, Facepalm ka na, Friday na ba? Nagpapa-cute yung babae. Ano pangalan yan? I-comment ka sa comment section, kung anong pangalan ng babaeng na yan, nagpapakute kay Jumbik eh. At yun pa, si Buhay Tartar, tumira na naman. Interview naging comedy. Biruin mo na tinatawag nila ang politika sa Pilipinas na circus. Totoo naman talaga eh. Yun naman talaga ang tingin nila sa politika sa Pilipinas, 'di ba? Circus. Kaya nga pinagtatawanan nila eh. Kaya nga tingnan nyo, ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nagka-letsi-letsi na. So ganito po mangyayari. Kung ang tingin ng mga ito sa politika ay comedy, biruin nyo tatawanan pa sila habang yung mga Pilipino, yung ibang Pilipino, hirap na sa buhay nila. Ginagawa nila katatawanan eh. Sa bagay, eto, wala namang problema. Kahit sino, po pwedeng tumakbo presidente. Kaya nga, yung bansa natin, di ba? Kung sino-sino na lang. Kaya tingnan nyo, nagka-letsi-letsi na. Kung si Rimulya magiging presidente, ano kaya yung mangyayari? Tingnan nga natin. Tayo kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patatan. Siyempre, alam ko marami nagtatrabaho dito. Mainit, magtatagal-tagal ko siya. Siyempre, ganado mga bata natin Ganado masyado. Kaya sabi ko, isipin na. Pag nagtatrabaho, isipin nila. Wala naman problema Lahat naman may karapatan tumakbo sa pagkapangulo. Pero yan po ang uri ng pamamahala ni John Vic Rimulya Palpak. Dalawang magkasunod na yan, pumalpak po siya. Sa kanyang mga pronouncement. Yung una, yung mga panghuhuli sa mga nakahubad, pati yung naliligo, at nagko-construction, hinuli. Pero yun, isipin nyo, imagine ninyo, yung presidente ng Pilipinas, pamali-mali. So, Diyos ko po, kung ito yung mga ganito, yung magiging mamumuno sa bansa na ito, saan pupulutin na Pilipinas? Diba? Nag-sorry siya doon sa construction worker na nakahubad. At ngayon, may pronouncement na naman siya regarding kay Saldico, nag-sorry na naman siya. Hindi po pwede na kung ikaw ay leader ng kahit anong organisasyon, leader ng bansa, leader ng kumpanya, leader ng kung ano, hindi po pwede yung trial and error. Hindi po pwede yung pamali-mali, di ba? Kita nyo ngayon kung ano na lang nangyayari sa bansa natin, sadsad na tayo. Yung piso bumagsak na naman. 61 pesos na ang $1 ngayon. Biruin nyo yan. Yung palitan ng piso, bumagsak na. Lumagpas na sa pagka-senior citizen.
So, ganyan po ang leader na aasahan natin pag pamali-mali, pag walang alam. Pero malay natin, may mag-magic. Kasi kanina may sinabi siyang heckler's dream di ba? Yung heckler's dream po, magician yun. Magaling sa baraha. Oo. Kumbaga nagma-magic siya. Heckler's dream, dadayain mo? Oh. Anyway, malay mo may bumoto dito. Siyempre, kapag ikaw tatakbong presidente, ang bumoto dyan yung taong bayan. Di ba? So, tingnan natin ang pulso ng mga Pilipino. So, tingnan natin ang pulso ng taong bayan. Pabor ba sila na tumakbo si John Vic Remulla? Boboto ba nila? Handa na ba kayong malaman ang reaksyon at hatol ng ating mga kababayan sa plano ni Remulla? Di ba? Kasi ang sabi niya, handa na raw siya Oo. Pero kung kayo, ang tatanungin, comment nyo nga dyan sa comment section, iboboto nyo ba ang isang John Vic Remulla kung tatakbo siya sa pagkapangulo? Pero, bago yan, ito muna, panoorin muna natin. Kasi, tinignan natin mismo, yung reaction ng mga tao doon sa interview nila. At tinignan natin kung ano yung mga komento and all that. So, ito po ang naging komento nila. Go! Okay, so eto na mga kababayan. Tingnan natin ang pulso ng taong bayan. Kasi ang sabi ni John Vic Remulla, handa na daw siya, ready for the job, no? I know I'm ready for the job. Yan, nakikita nyo naman dyan, no? So, handang-handa na daw siya sa trabaho ng pagiging Pangulo ng Pilipinas. Pero malalaman po natin yan, sa pulso ng taong bayan. So, titingnan po natin. Ang nakalagay po dito, ayan, nakikita nyo sa screen, 89,000 ang reaction ng ating mga kababayang netizens dito sa pahayag niyang ito at sa interview na ito. So, titingnan natin kung ano yung mga reaction na yan. So, handa na daw siya, pero alamin natin kung yung taong bayan, handa na ba sa pagiging presidente niya. Ayan po, 89,000 reaction at ang 86,000 po dyan ay tawa. Puro tawa. At meron ding nag-like na 1,600 at may galit na 605 at may pumusok na 98, may lumuha na 54 at may hug na 49. So, ibig sabihin, mga kababayan, pinatutunayan ng reaction na ito na hindi pa handa or hindi talaga handa ang tao na maging Pangulo. Ang tao na ito. Pero baka mamaya iba yung sa comment section, di ba? O malay mo, reaction lang yan, pero maganda pala ang sinasabi ng ating mga kababayan sa comment section. So, titingnan din natin ang comment section. Siyempre, nandito na rin lang tayo, tingnan na rin natin. So, comment section, yan, okay? Comment section, yan. Being president is everyone's dream. Everyone's dream. Libre lang naman mangarap, wala namang problema yan. Pero, tingnan po natin ang komento ng ating mga kababayan. So, buhungad pa lang, no? Pinandidirian na ayan po, sabi ni Ann Campos, ayan ew. Sabi ni Jay Ramos, presidente ng sabi ni Jeff Sarcia, mag-announce ka na lang ng walang pasok sa Cavite. Yan. Sabi ni Mark Lenin Ilanan Averia, kala mo talaga may bitaw. Sabi ni Jace Rivera, takbo na para malaman mo. Yan ang problema. So, parang wala tayong mabasa na pumapabor doon sa mga sinabi niya. So, ibaba pa natin. Baka mamaya meron pala dito sa baba na pumapabor sa kanya. Sabi ni Modio Sira, ayan, political circus. Nakakatawa nga yan. Jokes lang talaga lahat lang ito. Okay? Sabi ni Christian Tong Yoshida, wag na at ayaw namin na maging presidente ka. Wow, peace. Okay? Sabi ni Samonte Luf, Kapitan, 2028. Sabi naman ni MK Pae, isulat mo sa tubig yung mga sinasabi mo, sir. Sige, check natin sa baba. Baka malay natin. Sabi pa dito, parang tawa ni Anwar. Sabi ni Citroc Treb, dream mo lang yan, John Vic Remulla. Yan po At itong mga tao na ito na nagko-comment ay may mga picture. Ayan. Ibig sabihin, legit. Legit na mga may sariling Facebook account talaga. Emmet Biltab, parang lasing lang ang interview. Sige pa. Sabi ni Poch Ferrer, takbo para mas marami akong tawa. Yan, di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, pinatunayan ng interview ito na wala. Kung handa siya,
yung taong bayan hindi handa sa kanya. Kasi ito, katulad ni Jenna Di Guzman, in your dreams, libre naman mangarap eh. Sabi ni Gio Talavera, school president, malamang. Di ba? So yan po, mga kababayan, ang reaction. Huwag na nating tapusin hanggang sa baba kasi wala naman eh, pare-parehas lang naman na puro negatibong komento nila dito. So, ibig sabihin nito, John Vic Remulla, ayaw talaga sa'yo ng tao. So, huwag ka na mag-ambisyon. Pero okay lang, takbo ka para masaya. Mas maganda nga, maraming komedya sa politika, di ba? Maglaban kayo ni Trillanes kasi eto nga, si Trillanes parang gusto rin eh. So yan, mga kababayan. Narinig nyo po at nakita po ang reaksyon ng ating mga kababayan, pinagtawanan. So wala na pag-asa, ngayon pa lang. Pero dahil ambisyoso, pag ambisyoso ang isang tao, malay mo, ipilit yung sarili. Yung mga ambisyoso, kahit imposible, ay talagang gusto nila maging posible. Meron nga ako isang kilala ambisyoso din, na gustong maging Vice President ni Pangulong Duterte dati. Yung sundalong kanin. Kilala nyo yun? Kilala nyo? Yung gustong maging Vice President daw ni Pangulong Duterte dati, na ngayon, galit na. Kasi nga, yan si Trillanes, sinabi ko na. Diba? Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, sineseryoso niya ng mga bagay-bagay. Hindi lang napagbigyan, ayun, nung tumakbo si Pangulong Duterte, binanatan niya na binanatan. Kasi nga, hindi siya pinagbigyan. Yun ang problema. Tatakbo raw siya, taong bayan ang pumipilit sa aking magpresidente. Pero as of now, ang focus ko ay yung impeachment kay BP. Pag nagtagumpay tayo, I will consider. Di ba? So, ibig sabihin, may plano. May plano siya maging presidente. Pero one-on-one, John Vic Remulla, tsaka Trillanes. Pwede, di ba? Ano sa tingin ninyo? Yeah, pwede. Pero hindi presidente ng Pilipinas, syempre. Hindi presidente ng Pilipinas na nakita nyo nga ngayon kung ano nangyayari sa bansa natin dahil ang mga nandito sa administrasyon ni Marcos puro komedyante. Kaya eto tayo ngayon, nagkakandaletse-letse. So pwede maglaban itong dalawa. Pwede maglaban itong dalawa, presidente ng TODA siguro. Kasi iba to biglang pag hindi pabor, itong mga tao na to, pag hindi pabor sa kanila, ayaw nila. Kung saan sila makikinabang, nandun sila. Pakinggan natin yung dating presidente kung ano nangyari. Sige, eto na. A lot of people are asking, ano ho ba bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What happened? Hindi po kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin gusto niyang balitan o gusto niya maging vice-presidente mo. Hindi po natuloy yun. Tapos after that, talagang sunod-sunod na banat hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa... was there something na happened? Ito si Trillanes, ito, salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. Personal. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala itong ayaw ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Na magpahambog na itimot ka ng talawan pala. Pagka ganun ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo. Tapos ito siya, gusto niya akong kausap, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice-presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ho ang naging reaksyon niya, sir, nung tinanggihan niyo na makatandem niyo siya as a vice-presidente? He's a very wily person. Wala, parang sabi ko, hindi ako tatakbo. Pero hindi ko lang masabi na ikaw, klaseng tao, maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. It's very dangerous, ambitious kasi. Kaya gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. Ayan. So, inaunti-unti niya.
So, now, he's making himself popular sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, talagang pinag-uusapan siya, di ba? Pinag-uusapan siya, di ba? So, hindi nga niya nasungkit yung pagiging vice president dati kasi tinanggihan siya ni President Duterte. So, now, he's making his way, mga kababayan. Gumagawa siya ng paraan para pag-usapan siya, para kahit pa paano, maibangon niya ang pangalan niya. Kasi nga, kahit mayor nga sa Caloocan, hindi nanalo to eh. So, ngayon, yung mga propaganda nila, yung mga optics nila, maniwala naman kayo sa akin. Sabi, nagmamakaawa na nga to eh. Hindi kayo naniniwala sa akin, totoo naman ang sinasabi ko. So ngayon, ang propaganda nila, parang gusto nilang tawagin na bayani si Trillanes. Kasi, wala daw ng ibang nagbulgar sa mga Duterte, kundi siya lang. Siya lang ang matapang. Pero, ang isa lang niyang pinaghuhugutan ay hindi po siya pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Doon po nagsimula yan. Pero, lintik yan may nag-i-endorso dito na vlogger kay Trillanes na kung hindi raw tatakbo si Leni, hindi tatakbo si Risa Hontiveros, si Trillanes na lang daw ang patakbuhin. Di ba? Yun! Yung mga ganyan. Inuunti-unti po nila ang paglalatag kay Trillanes para kahit papaano ay, tama nga, sasabihin ng mga Pilipino, isipin, tama nga, tama si Trillanes, Pero, naku po, nasisiraan na lang ng ulo ang maniniwala dito. Kasi, wala nga silang makitang ilalaban kay VP Sara. Kasi, kaya kung sino-sino na lang yung nakikita nila, kung sino-sino na lang yung gusto nila ilaban kay VP Sara. Pati yung umiihi sa salawal, pinagtiyagaan na po siya. Ang laki ng problema ng bansa, tapos magdadagdag pa tayo ng problema. Bibilhan nyo pa ng Pampers yan. They are doing all of this para magkaroon ng chance na manalo ang kanilang kandidato laban kay VP Sara Duterte. Hindi pa nga natin napapanagot yung mga magnanakaw, di ba? Dapat, ang ginagawa ng gobyernong ito ay panagutin muna yung mga magnanakaw. Huwag muna eleksyon yung pag-usapan natin. Kasi itong ginagawa nila na pag-impeach kay VP Sara Duterte, malinaw na ito ay may kaugnayan sa darating na eleksyon. Kasi mula umpisa biruin mo, mula umpisa na pag-upo nila hanggang ngayon, ang pinagkakatiwalaan na mataas ang trust rating ay si VP Sara Duterte. Biruin mo, this is the first time in the history of the Philippines na nauungusan lagi ng Vice President ang rating ng Presidente. So kaya, they are doing everything to ruin the Duterte family. Dinidiscredit nila ngayon si Pangulong Duterte sa pagpapakulong kay Pangulong Duterte kasi nga, pag nakulong, di ba, automatic yan. Pagka iisipin ng tao, may kasalanan. Pero buti na lang, matatalino na ang taong bayan. So, hindi po naniniwala sa mga propaganda ng mga dilawan, mga pulangaw na gusto makabalik sa kapangyarihan. So, panagutin nyo muna si Alcantara, panagutin nyo muna si Roberto Bernardo, kasi sila yung paldong-paldo, biruin mo magsusoli ng 1 bilyon. So, ibig sabihin, bilyon-bilyon na nakuha niya. Kasi, hindi mo isusoli, kahit sino, walang magsusoli ng pera kung totoong pera niya. Ikaw ba bibitawan mo ang sarili mong pera, isusoli mo kung alam mo na galing yan sa pinaghirapan mo? Hindi. The fact na isusoli mo, may problema tayo. So, ibig sabihin, alam na natin kung ano pinanggalingan yan. So, pagganahin nyo po yung imahinasyon ninyo, yung logic ninyo, pag-usapan natin pagkatapos ng video ito. By the way, Yusek Bernardo committed na magbalik ng 1 bilyon. Talaga? Yes, talaga. Sa gobyerno para maging state witness or something to that effect. Ano po? Based on the news that I read, almost or more than half na ibalik. 1 bilyon undersecretary to. No.
Pero siya yung parang sinasabing architecture nitong whole flood control. One of those architects daw, I don't know if that's correct, if my understanding is correct. But he played a crucial role there. Ako, I don't believe he can do it alone. Of course, You obviously. know, parang sindikato working together and involving other agencies for that matter. So imagine, ito magsusoli ng 1 billion. Paano kaya yung iba? Paano assuming may mastermind? Tapos ang pinag-uusapan, a staggering amount of 1.7, 1.3, 1.7 trillion. Nakakalula naman talaga. I mean, You're asked to return that much money. You won't even know how much did he accumulate. He I hasn't do even- agree. Sabi niya, I'll return 1 billion, pero hawak pa rin niya 5 billion. I don't know. We don't know that. We don't know the full extent of how much he has accumulated or So acquired. this is Yusek Bernardo, then you have District Engineer Alcantara, then yung mga Si kasama Bryce nila. Hernandez. Pababa ng pababa to di ba? So yun, pagsusuli mga kababayan, acceptance yun. Acceptance of guilt. So ibig sabihin, guilty ka, nagnakaw ka, ay susuli mo yung ninakaw mo. So tama sila. Hindi natin, isusuli yung 1 billion, pero hindi natin alam kung ilang billion talaga ang nakuha. So, nakikita nyo naman ngayon, nagtuturoan na. Si Romualdez, si Saldico ay tinuro si Romualdez. Ngayon naman, si Romualdez nagsalita, binabanatan yung kanyang pinsan na Pangulo at ang executive, binabanatan si Saldico at kung sino-sino ang pinagtuturo. No? So, ang sabi nga nila, Saldico can't do it alone. So, ibig sabihin, talagang may kasabwat. At inamin naman yan ni Martin Romualdez na he can't do it alone as well. Ang sabi pa nga niya, may alam daw siya sa administrasyon na ito. So, kung ang loyalty mo ay nasa mga Pilipino, bakit hindi mo ibulgar yung nalalaman mo? So, the fact na itinatago mo, ibig sabihin, may problema tayo dito. So, ibig sabihin, magkakasabwat talaga kayo. Kasi nga ngayon, kung hindi ka kasabot dyan, sasabihin mo kung sino yung mastermind at kung sino talagang pasimuno na nakawan sa gobyerno. And now, pinagbibintangan si Chis Escudero, si Bong Revilla, nakakulong. Pero walang ebidensya na nagtuturo sa mga ito. Itinuro lang sila ni Bernardo, ni Alcantara, at nag-deliver sila ng pera at may proyekto, si ganito, si ganyan, na ganito, pero wala namang maipakita na ebidensya. Pinakita lang karton. Punta na kahit saan po pwede ka bumili ng karton Diba? Yung pinaglagyan daw ni Bernardo ng pera na hinatid niya kay Bong Revilla. Pero doon sa mga bail hearing, wala. Sa bail hearing pala yon. Pero, yung karton na yon, pwede na bang matibay ba na ebidensya? Hindi. Kahit saan po pwede kumuha ng karton Sabihin ko, kahit pwede nga akong kumuha ng maleta dito ko nilagay, ganito kalaki yung maleta na pinaglagyan ko. But, that karton doesn't really mean anything. Okay? Hindi yan magtuturo kasi wala ka namang ipinakita na may laman na pera, inatid ko sa ganito yung date, kung saan lugar, and all that. So, medyo questionable po itong pinagagawa ni Bernardo. Ito simple logic lang, mga kababayan. Kung susundan natin ang mga sinasabi nito sa the spokes sa bilyonaryo, si Bernardo po, excuse me, nagsoli or magsusoli ng 1 bilyong piso. So, ibig sabihin, may 1 billion siyang nilakaw or more than that pa ang na-accumulate niyang pera galing sa gobyerno. So, isipin nyo, kung ikaw ang boss ni Bernardo, papayag ka ba na mas malaki ang makukuha niya kaysa sa'yo? Ibig sabihin, mga kababayan, kung si Bernardo ay nakakuha ng bilyon, yung amo niya na mastermind at nag-initiate na nakawan na ito, mas malaki ang nakuha. Kasi hindi ka papayag Diba? Ako boss dito Dapat malaki makukuha ko. Pero ang system dito, itinuro niya si Escudero, itinuro niya si Bong Revilla. Kasi mga mambabatas yan Diba? So, naging Senate Speaker si Chis Escudero. So, ibig sabihin, malaki katungkulan niya. At kung siya mag-i-initiate na magnakaw sa gobyerno, syempre siya ang boss. Diba? So, mas malaki makukuha niya. Pero bakit ang sinasabi ng mga ito ay 800 or 900 million lang kay Bong Revilla or halos 100 of millions lang din kay Chis Escudero. So, bakit mas maliit ang nakuha nila kaysa kay Bernardo? Diba? Na kung tutuusin, sa sinasabi ni Bernardo, si Escudero at si Revilla, boss nila kasi doon sila nagdi-deliver ng pera.
So, papayag ka ba na boss ka? Pero ang makukuha mo, mas malaki, ang makukuha mo ay mas maliit kaysa doon sa inuutusan mo? It doesn't really make sense, mga kababayan. So, sa tingin nyo, kung ako kung amo ni Bernardo, si Revilla, si Escudero, kasi nagatid sila ng pera, papayag yung mga yan? Papayag kaya yung mga yan na mas malaki makuha nila? Kung magnanakaw din sila? 'Di ba? Kung ako ang nagplano ng pagnanakaw sa gobyerno, it's either 50-50 tayo or mas malaki makukuha ko. Kasi ako nagplano, ako boss mo. 'Di ba? Mas malaki sa akin dapat. Oh. So sa tingin ko lang kasi yun ang kalakaran eh. Kahit sa pelikula makikita natin 'yan. At sa realidad, kahit sa sarili mo na ikaw yung nagpagod tapos ikaw yung nag-initiate, ikaw nagplano, tapos mas maliit ang makuha mo, hindi ka papayag doon. So, bakit 800 or hundreds of billions lang, hundreds of millions of pesos lang, kina Revilla, kung totoo man, at kay Escudero. At unang-unang bumanat si Escudero kay Martin Romualdez. So, ikaw, sa tingin mo, kung ikaw ay kasabwat ka ng taong ito, ay bubulgar mo, hindi mo ibubulgar. Dahil alam mo na ang taong ito ay may alas laban sa'yo. Alam niya kung ano ang tinatago mong baho. Pero bakit? Bakit binulgar ni Jesus Escudero? Diba? So, yun lang, mga kababayan. So, isinasabit nila itong mga senador na ito dahil gusto pagtakpan yung tunay na mga mastermind. Na sila lang naman. Diba? At tingin ko nga, itong si Saldico, drama-rama lang talaga itong ginagawa nilang ito. Kasi pinagluloko na tayo eh. Biruin mo, huling-huli na. Magpapalusot pa. O, eto, mga kababayan. Panoorin po natin. Ano ang sinabi? Eto eto DOJ po ito. Ang sabi ni Claire Castro at ni President Marcos Jr. na aresto na, sige, sabihin na natin, nahuli. Na naharang si Saldico. Pero, bakit ganito ang sinasabi ng Malaya DOJ? na at nakaalis na ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico ayon sa Department of Justice. Sa kabila nito, kumpiyansa ang DOJ na maiuwi pa rin sa Pilipinas si Ko. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Yan ang ibinalita ni Justice Secretary Frederick Vida matapos makipagbulong sa mga opisyal ng Czech Republic kaugnay ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, pinalaya ng Czech authorities si Ko matapos mahuli dahil sa kakulangan ng travel documents. Matipid din daw ang sagot ng mga opisyal ng Czech Republic nang tanungin nila kung bakit pinalaya ang dating kongresista at kung kailan siya nakaalis ng bansa. Nang dumating daw ang DOJ doon noong Biyernes, ang alam daw ni Vida ay nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. We asked for that reason. They reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. We also asked that when they release, they said they can no longer furnish additional information. They're taking a position. I hope you understand that we should respect that. When I tried to pry, without being arrogant or something. Yes. We understand. Diba? Of course. Can you share with us, after confirming that he is no longer within the territory of the Czech Republic, politely ask, can you share further information? Their reply was, we can no longer share for additional information. Kaya ngayon, malaya pa rin si Ko. May hinang nilalang. So, wala si Saldico, mga kababayan. Pero, ang optics nila, pinalaya si Saldico. Pero bakit? May hina kayo. So, ibig sabihin, hindi nyo kayang makipag-cooperate. I mean, hindi nagtitiwala sa inyo ang Czech Republic. It doesn't matter kung ano yung polisiya nila doon. At kung naniniwala sila sa inyo, bibigyan ka man lang, ito ang katunayan na si Saldico ay naharang namin, si Saldico ay na-stop namin dito. Kasi yun ang gusto sabihin ni Claire Castro, stop daw eh. Pero, wala. Wala maipakita kahit ano. So, pinaglululoko tayo. Diba? Wala pa rin picture, wala pa rin video. So, maliwanag mga kababayan yan. Dahil ang totoo, ayaw naman talaga nila pauwiin si Saldico. Dahil mapapahiya sila kapag nangyari na makauwi dito si Saldico.
Dahil sa tingin ko, hindi magbabago ang salaysay ni Saldico. It's either makipagkausapin nila si Saldico, kumbinsihin nila na pumanig sa kanila, makipagsabuatan sa kanila, or ilalaglag sila ni Saldico. But now, they will not take risk. Mas gugustuhin pa nila na wala dito si Saldico kaysa mapauwi dito. Ha? And they will not take risk. 'Di ba? Kasi ikakanta talaga sila ni Saldico. 'Di ba? Nabaon na si Saldico eh. Kumbaga, nalagay na sa alanganin yung buhay niya, 'di ba? Nasira na yung pangalan niya. So, wala na. Saldico has nothing to lose. Kung meron man siyang kayamanan, pwede niya ipamana sa mga anak niya. Pero, ang pinag-uusapan natin dito, seryoso ba talaga sila na makauwi si Saldico dito? Congressman ang pagsalitain natin. Ito. Ang sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na po sa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Hindi rin daw po sigurado kung nasaan ngayon ang exact location po niya. Ano pong reaction niyo dito? Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Vida sa Czech Republic. Sapagkat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. Nakakatuwa yung presence. Biruin mo nga naman, mga kababayan, bigla-bigla kang pupunta. Ang tawag po dyan, walang proper coordination. Parang, nabalitaan mo na ganito. Halimbawa, sinabi sa'yo nung kapitbahay mo, oy, merong bigayan ng 10 kilo na bigas dyan sa may gate. Pero, wala ka, hindi mo tinanong yung ibang impormasyon. Sino namimigay? Sino namimigay? Sino at hanggang kailan mamimigay, 'di ba? So hindi mo tinanong na ganoon. So ikaw, bigla-bigla ka na lang pumunta, niloloko ka lang pala noong kapitbahay mo. Yung bigas, yung bigas pala na dala niya, binili niya sa Pure Gold. Nag-grocery pala kaya may dala-dalang bigas. Pero sabi sa iyo, ay may namimigay diyan sa gate. Pumunta ka rin. Pero hindi mo inalam kung totoo o hindi. Basta bigla-bigla ka na lang pumunta. Nasayang yung energy mo, nasayang yung effort mo. So parang ganito ang nangyari dito. Pero okay lang. Nakapagsimba naman si Secretary Vida At kaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Zaldico? Tama po. Parang panic mode pag nababanggit na si Zaldico. Yan. Panic mode pag nababanggit si Zaldico. That's the right term. Nagpapanik na po sila. Kasi bangungot na sa kanila ang pangalang Zaldico. Di ba? So, ito po, sayang po ang pera ng gobyerno dahil hindi naman talaga nila alam kung nasaan si Zaldico. Mali po ang diskarte, di ba? Halatang may nangyayaring pasikreto na nangyayari. May nangyayaring sikreto. May tinatago silang sikreto. Kasi, katulad ng sabi ni Congressman, no? Dapat, ang makikipag-coordinate dyan muna ay ang konsulado ng Pilipinas. Sabi ni Congressman Egay Erice, di ba? Which is totoo naman. Ang magbibigay dapat ng impormasyon sa Pangulo ay ang konsulado ng Pilipinas. Kung ano mang bansa na yan. Hindi ang DOJ, hindi ang presidente. So, ang gusto kasi nilang mangyari, mauna sila kay Zaldico. Kasi, syempre, pagka napunta sa konsulado ng Pilipinas, magkakaroon ng maraming interview. Baka doon pa lang, magsalita si Zaldico. Kaya ang gusto nilang mangyari, from ibang bansa, diretso kay Pangulo ngayon. Kakausapin ni Pangulo, at hihilutin siguro, hindi natin alam kung anong plano nila, para maging kakampi or mapaamo nila si Zaldico na, kung sakasakali man, magkakasabuat sila, magkampihan na tayo ito. So, makikipagkasundo sila kay Zaldico. Kung pwedeng mangyari yun, hindi ko sinasabi yun na mangyayari. Pero, ang masama kasi dito, mga kababayan,
pinaasa nila ang mga Pilipino. Nahuli si Saldico, iuuwi si Saldico. 'Di ba? Ang iniisip ng mga Pilipino ay matutuldo ka na ang korupsyon sa Pilipinas. Pero wala, nga tayo. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang drama ng palasyo. Puro pagtatanggol pa rin ang ginagawa ni Claire Castro. Huling-huli na sa kasinungalingan, lumulusot pa. Ayaw pa rin umamin. Yan ang problema sa administrasyon na ito. Ayaw tumanggap ng pagkakamali na akala mo apakagagaling. Ang solusyon sa problema, ang unang-unang akbang na gagawin mo para masolusyonan ang problema, you accept the problem. Kung wala kang inaamin na problema, kung hindi mo inaamin na nagkamali ka, ay paano mo itutuwid ngayon yan? 'Di ba? Wala tayong pag-uusapan diyan. So ngayon, eto na naman. Rumaratsada na naman si Claire Castro. Nakala mo talaga nagpakaaso na eh. Yung aso ng Malacanang, tumahol na naman. Eto, pakinggan nyo. Disappointed, he was angry. Ano ho yung naging reaksyon niya? Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw. Tapos? At sinabi niya na disappointed siya. Anong sabi? Dahil malapit na sana natin nakauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved, Kaya may sabi niyan eh. Sabi niya, pauwi na si Saldico eh. Di ba? Nahuli. Oo. Pero ngayon, di ba? at ang lumalabas lamang po na kanyang na-violate ay Alin? ang paggamit ng invalid documentation. Tapos? So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Ba't hindi po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? Simpleng sagot. Sa mga Pilipino na pinagluloko ninyo. Di ba? Yan ang problema. So, mali na nga ay pinagtatanggol pa. Yan ang napakalaking problema. Tapos, sisisihin nyo yung mga tao, sisisihin nyo si Harry Roque, sinabi nga niya, hindi nahuli si Zaldico eh. Kung kung totoong nahuli, magpakita kayo ng resibo. Ganyan ang tama. Ganyan ang tama. Kapag may sinabi ka, kapag may inilabas ka, kapag may inanunsyo ka, kapag may sinabi ka, pagka may akusasyon ka, dapat magpapakita ka ng ebidensya. Diba? Wala nga kayong may pakita. Yung DOJ Secretary, nagpunta na. Pero pag uwi ni picture o video o kasulatan man lang o record na na-stop si Zaldico, walang dala. Tapos, pipilitin nyo yung mga tao na maniwala sa inyo. Wala naman kayo na ipapakita ang resibo. Diba? Ano to? Naguhulaan tayo. Yung taong bayan, hindi naman magician na katulad ninyo. Na yung kasinungalingan, ginagawa yung totoo at yung tama, ginagawa yung mali. Kayo lang naman ang may kakayahan yan, lalo na ikaw. For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Tama pa rin? So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatanong po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Change topic. Ayos Ayos ka, Ivan Marina. Ivan Marina, palakpakan natin. Yan dapat ang tanong. Hindi yung tatanungin mo kung nagsisinungaling ba kayo o nagsasabi ng totoo na halata mo na nagsisinungaling. Good job ka, Ivan Marina. Pinainit mo, yung ulo ni Auntie Claire. Bigla-bigla, no? Nag-change topic ang gaga. So, pag-uusapan daw ng Czech Republic tsaka ng France, mga kababayan. Yun ang problema di ba?
Oh. So, maniwala kayo, wala talaga silang balak na ibalik si Saldico. 'Di ba? Nape-pressure na lang sila ngayon dahil dyan sa mga kasinungalingan nila. Pero kung walang tao na nagsasalita, 'di ba? Kung walang tao na umaasa doon sa mga pinapangako nila kasinungalingan, wala, hindi na makikilos yan eh. Wala silang gagawin. Hahayaan nila na mamatay ang issue. Oh. Pero kapag medyo papunta na naman sa kanila yung investigasyon, yan, gagawa na naman sila ng pangharang. Katulad ng Pastor Kibuloy, Bato de la Rosa, Rodrigo Roa Duterte, Sara, Pulong Duterte, Mike Defensor, yun na naman. Para yung tao, malilihis na naman sa sirkulasyon ng utak ng tao. So, yun po ang problema natin. Hindi po sila seryoso. Nakikita naman natin yan eh, pinagloloko tayo. Pero ang totoo, alam naman nila kung sino talaga ang magnanakaw. Kung sino yung mga mastermind. Imposible naman yan. Imposible na hindi nila alam. Ikaw, presidente ka, di mo alam. Senate president ka, di mo alam. Speaker ka, lalo na speaker. Kasi yung speaker, diyan talaga sa Kongreso nagsisimula yung pagkahati-hati ng pondo ng gobyerno. Oh. So, tingnan natin kung parehas ang nasa isip ng mga tao at nasa isip nitong congressman na si Egay Erice. O, tingnan natin, ha? I doubt it, not if they are really sincere in finding Saldico, Congressman Saldico. You're doubting if they are sincere in finding Zaldico. Sino po ang hindi Yes. sincero sa paghahanap kay Zaldico? The government. The government is not sincere in finding Saldico. Yan po ang tingin ng isang kongresista na may access sa Kongreso. Di ba? Nasa gobyerno. So, kung bakit naiisip ng mga Pilipino at naiisip ni Erice, kung hindi yan ang tunay na nangyayari. Majority ng Pilipino, ganyan na nasa isip eh. So, tumpak. Hindi seryoso. Alam niyo kung bakit hindi seryoso? Natatakot nga sila kay Saldico. Sabi ko nga kanina, bangungot na sa kanila si Saldico. Kasi malabo na baguhin ni Saldico yung mga sinabi niya. Nalubog na eh. Di ba? Nagkasubukan na eh. Napalautan na eh. Na-stuck na eh. So, ano pa aasahan natin dyan? Pag nagbago yung mga sinabi or statement ni Saldico, if ever man in the future, makauwi siya, nagbago yan, may nangyaring milagro. Diba? Kasi, they will do everything para maaligtas sila sa pananagutan. Dahil sila lang naman yan. Eto, pakinggan nyo. Sumiti po sa Korte Suprema yung katakot-takot ng mga dokumento na nagpapatunay na na-release yung pondo ng mga unprogrammed appropriations na ang nakapirma lang ay si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ito po ay dapat inaaprobahan ng Pangulo. At yung 2023 at 2024 national budget po, wala pong approval ang Pangulo na ilabas. At yung 2025 po, inalis na dun sa provision na kailangan pang pirmahan ng Pangulo. Kaya lahat po ng mga budget na yon, isa lang ang nagdesisyon sa pagpapalabas ni Secretary Mina Pangandaman. At ito po ay hindi na question sa Senate Blue Ribbon Committee at nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Ano po ulit? Ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Oo. Yan. Ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Kasi kapag nagsalita si Saldico ulit, mabubuksan lahat ng issue na yan. Lahat ng mga sekreto na yan, mabubuksan. Nasa na si Pangandaman? Di ba? Wala na. Pinag-resign. Wala na nga tayong balita kung nasaan yung babaitan na yan. Hindi ba? So, siya lang ang pumipirma. So, bakit niya pipirmahan yan kung walang basbas ng pinakamataas? Hindi kaya ito ang ginawa nilang diskarte para hindi matrace. Walang paper trail na, ito, may pinirmahan ng Pangulo. So, ligtas ang Pangulo. So, mukhang ito ang gagamitin nila na rason para hindi masabi ng Pangulo na alam naman natin, tingnan mo, si Martin Romualdez mismo, nagsabi, Executive Department.
Diyan po nangyayari ang lahat ng plano. Pipirma ng Executive Department. So, tatandaan po natin yan, mga kababayan. So, lahat ng ito ay drama. Lahat ng ito ay kalokohan. Huwag na po tayo magtanga-tangahan. Dahil lahat po tayo dito ay damay. Lahat po tayo naghihirap, mayaman ka man, mahirap. Wala pong ligtas dito. Kasi ang pinag-uusapan dito, pera ng mga Pilipino. Pera mo. So, yan ang problema natin. So, ano sabi ni Erice? Ayaw malaman ng Pangulo. Ikaw, kung ikaw ang Pangulo, bakit ayaw mo malaman kung anong nangyari? Kung sino nagnakaw? Kung sino ang mastermind? Maliban na lang kung may kinalaman ka dyan. Ganun lang kasimple. Bakit ayaw mo malaman? Bakit ayaw mo pag-usapan? Bakit hindi nyo siniseryoso ang pagpapauwi kay Saldico? Kayo na ang sumagot, mga kababayan. O ngayon, ano naman sinabi nila? Ano naman ang pakulo nila? Si Saldico nasa France na naman. Si Saldico nahuli na naman. Nahuli? Nasa France na po siya. No. Dahil doon po siya nag-file ng petition for asylum at hiniling po ng bansang France na dalhin si Saldico sa France because of the pending petition for asylum. Hindi naman to ma'am, for the, yung word na custody or Nalito na luloy. Nalito na tuloy yung mga reporter kung ano yung itatanong nila, kung na-arresto ba, nahuli o na-stop or na-confirm. Confused na tuloy. jurisdiction. Nasa bansa na po siya ng France. French authorities, under French authorities? Hindi po siya nakakulong. Ayun. Kailangan lang po Malinaw, siya doon dahil meron siyang pending petition for asylum. Wala naman po siyang violation or recorded na violation sa French. Wala pong naipapaalam pa sa atin. Kailan siya ma'am nag-apply ng asylum? Wala pong detaling ibinigay sa atin, yan lamang po ang binigay sa kasalukuyan. Ayan, wala na po. Wala na. Wala na pong maisagot. So now, kung yung sa Czech Republic, ang hirap paniwalaan, kasi wala naman silang pinapakita na katunayan, katibayan. Tapos ngayon, nasa France na naman. Wala rin silang pinakita ng katibayan. Ano ba talaga, ate? Patuloy ninyong pinaggagago ang mga Pilipino. So, mga kababayan, ganyan po ang takbo ng Pilipinas ngayon. Comedy, drama, nagtatakipan po sila. Ayaw talaga nila malaman kung sino ang tunay na magnanakaw. Kasi alam naman nila kung sino eh. Ang gusto lang nila, makalimutan ng tao ang balita para makapag-move on na sila. Pero walang mag-move on. Hanggang walang nananagot dito sa korupsyon na ito, walang mag-move on. Mga kababayan, maraming salamat. Pagkita-kita po tayo muli sa susunod nating upload. Basta ito walang mag-move on. Yan ang totoo dyan. Okay? And again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.